Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kinagabihan dumating si Gavin sa bahay para sunduin siya, ngunit hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at akmang papasok na nang hilahin siya nito. "Ano ba?" Malakas na sigaw niya. "Hindi ka ba makaintindi na ayokong sumabay sa'yo?" "Lauren, please." Pakiusap nito. "Aba, tingnan mo nga naman. Marunong pala tong makiusap. Baka mapahama ka, hindi ka pa magaling." "Concerned citizen ka na ngayon? Anong nangyari? Nabagok bang ulo mo? Sa pagkakatanda ko kasi ako yung nahulog sa hagdan." Sarkastikong aniya. "Pasalamat ka't hindi ko nireklamong kabit mo pagkatapos ng ginawa niya sa akin." "Lauren, makinig ka naman sa akin." Aniya na nakikiusap. "Pwede ba tigilan mo yan? Dahil hindi bagay sa'yo." Pero hindi ito nakinig sa kanya at nagpumilit pa rin na isabay siya. "No, sa akin ka sasabay." Seryosong sabi nito. Pursahan siya nitong sinakay sa kotse. "So, pipilitin mo na naman ba ako sa isang bagay na hindi ko gusto? Ganun ba?" Umiiling na tumingin siya sa harapan ng sasakyan. Naalala niyang ginawa nitong pag-angkin sa kanya. Dahil doon, nabuhay ang galit niya para dito. "Lauren, hindi tayo pwedeng humarap sa parents mo ng ganito tayo." Nilingon niya ito na may hindi makapaniwalang tingin. "Wala akong pakialam. Hindi ko na ulit pipilitin ang sarili ko magpanggap na okay tayo. Ayoko na magpanggap na masaya ako dahil hindi naman talaga ako masaya. Ayoko na maging sunod-sunuran sa'yo." Galit na sabi niya rito. "Lauren." Malamlam ang mga matang sabi nito, pero hindi siya madadala sa paawa nito. Ang kapal ng mukha. "Let's go, para matapos na to." Pagod na siyang makipag-usap dito. Sawang-sawa na siya. Nakakapagod. Nang makarating sila sa bahay ng parents niya, agad siyang sinalubong ng ina niya na may ngiti sa labi. "I miss you, my daughter." Niyakap siya ng kanyang ina, pero wala siyang maramdaman kahit nakatiting na tuwa. Kung dati nagagawa niyang tumawa at ngumiti sa harap ng mga ito, ngayon ay hindi niya magawa. Kagaya ng sinabi niya kay Gavin, hindi siya ngumiti o tumawa dahil hindi naman yun ang tunay na nararamdaman niya. "Anak, are you okay?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Mukhang napansin nito ang pananahimik niya. "Yes, I'm okay. I'm very okay." Sagot niya. "Please excuse me. Kailangan kong pumunta sa banyo." Mabilis siyang nagtungo sa banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi niya kaya. Akala niya kaya niyang tagalan ng presensya ni Gavin. Pero kahit anong gawin niya, apektado pa rin siya. Wala sa sariling kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Gabby. "Please pick me up. Nandito ako sa bahay ng parents ko." "Okay." Tanging sagot nito. Huminga siya na malalim bago bumalik sa dining. "Sorry ma'am, dad, but I need to go. Masama po talagang pakiramdam ko." Palusot niya. Tiningnan niya si Gavin na seryosong nakatitig sa kanya. Nagtatanong ang mga mata dahil sa biglaan niyang paalam. Even her parents is asking why. "Kung ganun sasabay na ako." Sabat ni Gavin ngunit agad siyang tumanggi. "No need. I can handle myself just fine." Pagkatapos noon, ilumabas na siya at hinintay na dumating si Gabby. "Lauren," habol nito. "Akong kasama mong pumunta dito, tapos iiwan mo ko? Saan ka sasakay?
Gabi na. Hindi siya sumagot. After a few minutes, dumating si Gabby. Let's go, Gabby. Malamig na aniya saka sumakay sa kotse nito. Laren! Sigaw ni Gavin sa kanya. Tara na, Gabby. Utos niya rito. Agad naman itong pina-under ang sasakyan palayo kay Gavin. Nagpahatid siya sa kondo niya dahil ayaw pa niyang umuwi sa bahay nila. Dahil sigurado naman siyang doon siya pupuntahan ni Gavin. Are you really okay here? Nag-aalalang tanong ni Gabby. Bumuntong hininga siya at seryosong tiningnan si Gabby. Yes. Walang emosyong tugon niya. Thanks for the ride. You can leave me now. But Laren, ayun na naman ang nag-aalalang tinig nito. Gusto niyo makonsensya dahil alam niyang gusto siya nito. Pero patuloy pa rin niya itong sinasaktan sa pamamagitan ng paghingi niya ng tulong. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang nasasaktan niya to. Please, I want to be alone. I'm okay here. Don't worry. Sinara niya ang pinto at nagkulong sa kwarto. Nahiga siya tula sa sariling nakatulala sa kisame. Ilang minuto din siyang nakatitig sa kisame nang marinig niyang may nag-doorbell. Hindi na niya sana yun papansinin nang marinig niya ang boses ni Gavin. Laren, open this door! Malakas na sigaw nito dahil sa takot na makabulahaw ng ibang tao, dali-dali niya tong pinagbuksan. Ano ba? Hindi niya naituloy ang sasabihin nang bigla siya nitong hinila papasok at mabilis na isandal sa pader. Nanlaki ang mga mata niya. Why did you left me? Iniisip tuloy nila na may problema tayo. May usapan tayo, di ba? Baka nakakalimutan mo. Mahigpit ang hawak nito sa braso niya. Pakiramdam nga niya ay magkakapasa na naman siya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata bago nagsalita. I don't care. Just let me go. Maghiwalay na tayo. Nakita niyang natigilan ito. What? Ngumisi siya. Bakit? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang mahiwalay tayo? Then fine. Maghiwalay na tayo. Bukas sa bukas din tatawagan kong abogado ko para sa annulment. Nang sa ganun, ay magkasama na kayo ng silin mo at hindi nyo na rin kailangan magtago. No. Sigaw na naman ito. Sasama ka sa akin. Yun lang at kinaladkad siya nito palabas ng building. Ayokong sumama sa'yo. Bitiwan mo sabi ako. Pilit itong kumakawala sa hawak niya, ngunit hindi niya ito hinayaan. Nainis siya nang sabihin nitong maghiwalay na sila. Hindi nila alam kung ano nangyayari sa kanya, pero hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Kahit yun naman talaga ang plano niya noon pa. Sir, may problema po ba tayo? Tanong ng isang guard na nadaanan nila. Tiningnan niya ang buong paligid. Kanina pa pala sila pinagtitinginan ng mga tao. Wala. Asawa ko to. May kaunting problema lang. Paliwanag niya sa guard. No, hindi ko siya asawa. Sa akin kayo maniwala, Kuya Guard. Ani Laren, dahilan para mas lalo mag-init ang ulo niya. Tumahimik ka, sabi niya at muling hinila palabas ang asawa. Wala ring nagawa ang mga guard ng pursahan niyang pasakayin si Laren sa kotse. Mula sa biyahe hanggang sa makarating sa bahay, panay lang ang sigawan nila ni Laren. Simula ngayon, hindi ka na pwede makipagkita kay Gabby. Naintindihan mo ba? Pinilampas ko yung una at ikalawa, pero ngayon hindi na. Wow! Sarkastikong tugon nito. Bakit? Pinagbawalan ba kita makipagkita kay Celine na kabit mo? Balik sigaw nito. Hindi siya nakasagot. Ano? Hindi ka makasagot? Kasi totoo, diba? Binibigyan na nga kita ng option eh. Maghiwalay na tayo. Kasi pagod na rin ako. Ayoko na matali sa'yo. Emosyonal nito ang sabi. Nag-iwas siya ng tingin na wala ang kaninang galit niya.
Not now. Tinalikuran niya ito at akmang aakyat na sa taas nang muli itong magsalita. Bakit hindi pa ngayon? Mabilis niya itong nilingon. Dahil ayoko. Ngumiti ito ng nakakaloko. Ayaw mo? Niloloko mo ba ako? No. At kapag sinabi kong ayoko, kaya wag na matigas ang ulo mo kung ayaw mong ibalik kita sa basement. Aniya, kahit na ang totoo'y wala siyang balak na pahirapan pa to. Sumama ang mukha ni Laren sa sinabi niya. Fine. Nagtatagis ang bagang na umalis to sa harapan niya. Napabuntong hininga si Gavin. Kung napapagod na to sa kanya, napapagod na din siya. Napapagod na siya sa buhay na meron siya. Kung bakit ba kasi kailangan pang umabot sa ganito? 2 linggo ang lumipas at kapansin-pansin ang pananahimik ni Laren. Hindi siya nito pinapansin o kinikibo, ni hindi siya nito magawang tingnan. Hinayaan na lang niya dahil alam niyang may kasalanan din naman siya. Isa pa, marami pa siyang ibang iniisip. Bukod kay Laren, iniisip din niya si Celine. And go, hindi niya maintindihan ang sarili, pero kailangan niyang mamili. Si Celine na mahal niya o si Laren na asawa niya? Manang, ako na po dyan. Rinig niyang presinta ni Laren sa pagliligpit ng pinagkainan nila. Naku, hindi na Laren, magpahinga ka na lang. Tingnan mo ang sarili mo, namumutla ka. Tiningnan niya si Laren at totoo ngang namumutla ito. Ayos lang naman po ako, Manang. Hindi pa rin talaga nakikinig. Gusto niyang sumabat sa usapan ng dalawa pero pinigilan niya ang sarili dahil baka magkasagutan na naman sila ni Laren. Anong ayos lang? Alalang sabi ni Manang. Sige na't magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Ako nang bahala dito. Pero Manang, ayaw talaga magpapigil ni Laren kaya sumabat na siya. Magpahinga ka na. Aniya, pero hindi siya nito pinansin. Hindi ito nakinig sa kanya. Gumawa pa rin ito kahit na mukhang may dinaramdam. Napailing siya. Laren. Naputol ang sasabihin niya na mangibabaw ang isang tinig. Hello everyone! Napalingon silang lahat sa pinto kung saan nanggaling ang boses na yon na mabilis lumapit at yumakap sa kanya. Celine? Anong ginagawa niya dito? Kaagad siyang napalingon sa gawin ng asawa. Nag-aalalang tiningnan niya ito. Hindi ko alam na pupunta siya. Mabilis na sabi niya. Why are you explaining? Sarkastikong sabi ni Laren. I don't really care if you invited her or not. Magsama kayong dalawa. Pero kung may konting hiya kayo sa katawan, sana sa ibang lugar na lang kayo magkita, diba? Walang emosyong ani Laren bago sila nito tinalikuran. Laren! Tawag niya sa asawa, ngunit wala na to sa paningin niya. Maging si Manang Linda ay wala na. Binalingan siya ni Celine. What are you doing here? Of course, I'm visiting my boyfriend. Nakataas ang kilay na sabi nito. Umuwi ka na, saka na tayo mag-usap. Mahinahon, ngunit nagpipigil lang siya sa inis dito. Oh, namiss lang kita eh. Sabi nito. Celine, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap tayo. Nangunot ang noo nito. Then where? Ang sabihin mo, ayaw mong nakikita niya tayo magkasama. Why, Gavin? Change of heart? Natahimik siya. No, I just... Tinakpan nito ang bibig niya gamit ang isang daliri nito. Just kiss me. Lumapit to sa kanya bago siya hinawakan sa braso at mabilis na hinapit palapit dito. Miss na kita, lalo na sa gabi. Dugtong nito. Nagsalubong ang kilay niya sa inakto ng kasintahan. Magsasalita na sana siya nang sunggaban siya nito ng halik sa labi.
Namilog ang mga mata niya, kasabay ng pagbagsak ng isang bagay mula sa kung saan. Napalingon silang pareho sa pinanggalingan ni Yon. Dito niyo pa taga napiling maglandian no? Matapos sabihin yun, ay mabilis na tong umalis. Naitulak niya si Celine. Bakit mo ginawa yon? Why? Bakit ba tila kinakabahan ka? Mabuti nga yun na makita niya. Para naman malaman niyang wala siyang lugar sa puso mo. Isa pa, higit pa dito ang ginawa natin. Tapos aarte ka na parang walang nangyari sa atin? Nanunuyang sabi nito. Umalis ka na. Fine, aalis ako. Inis na sabi nito at nagdadabog na lumabas ng bahay. Pagkakita ni Laren kay Celine, nakaramdam na agad siya ng inis. Kaya minabuti niyang umalis at iwan ng dalawa. Bumalik lang siya para kumuha ng tubig na makita niyang mga ito naghahalikan. Masakit. Sobra. Parang pinipiga ang puso niya. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang sakit. Iha? Tawag sa kanya ng ginang. Napatingin siya rito, saka agad na nilapitan at niyakap. Hinagod naman nito ang kanyang likod. Sige lang, iiyak mo lang. Huwag mong kimkimin ang sakit sa dibdib mo. Mas lalo siyang naiyak sa sinabi ni Manang Linda. Ang sakit-sakit na po. Hindi ko na po kaya. Naiintindihan ko, iha. Magpahinga ka muna. Pahiga siya nito sa kama. Wag mo muna siyang isipin. Tumango lang siya, saka ipinikit ang mga mata. Nagising lang siya na makaramdam ng gutom. Tiningnan niyang orasan at nakitang gabi na. Bumaba siya para kumain na makita niya si Manang. O iha, mabuti naman at gising ka na. Kumain ka na. Siguradong nagugutom ka. Ang haba ng tulog mo eh. Nakangiting sabi nito. Oo nga po eh. Aniya. Habang kumakain, naisip niya kung saan naroon ngayon ang asawa. Ngunit agad din niyang naalala si Celine. Sigurado magkasama na naman ang dalawa. Kung iniisip mo kung saan naroon ngayon ang asawa mo, ayun at pinuntahan si Celine. Pakiramdam niya ay bumaba ang resistensya niya sa narinig. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Huwag ka na malungkot. Darating din ang araw at mahahanap mong taong totoong magmamahal sa'yo. Yung ituturing kang parang prinsesa. Hindi kagaya ng ginagawa ng asawa mo. Sabi nito habang abala sa ginagawa. Siguro nga tama si Manang. Baka nga hindi si Gavin ang para sa kanya. Pero hanggat kasal siya kay Gavin, hindi siya magiging masaya.